Actually, nung mabalitaan ko itong road trip, na-excite ako. Kasi lagi ko kayong pinapanood sa ano, wala pa kaming title, ang bongga, di ba? Ang galing-galing ng show nyo, ng vlog nyo. Pero eto na-excite ako sa road trip. Eto ba, yung nakikita namin sa trailer na ikaw kaya TV, parang natipikon ka na. May ganun din kayo. Nag-road trip ba kayo? So, yung eto, parang kumbaga sa totoong buhay, may mga eksena dito na isinali nyo sa movie. Sa totoong buhay, hindi naman kami hindi kami nag-aaway. Hindi kami nag-aaway ng gano'n. Hindi kami umaabot sa gano'n. Hindi kami umaabot. Bago pa kami umaabot sa gano'n, nakakapag-usap na. Hindi kami umaabot sa sigawan, gano'n. Wala kami gano'n. Hindi excited. Oo nga. Nangyari sa atin yun, ano? Ha? Gano'n pa nangyari sa atin yun, yung nagsigawan tayo. Oo, kasi di ba dun sa trailer, hindi kami naman. Oo. Oo nga, wala tayong Wala gano'n. tayo. Actually, first time nga namin nag-aaway ni Carmine ng gano'n eh. Napagod na ako. Parang mas maganda kami sa punta. Wala. Most of the time, pag meron sa amin, most of the time, tahimik. Pag may tumahimik, Yun ang serious. yun ang serious. Yun ang totoong biset. Oo. Pag nagsasalita pa, okay pa yun. No, I think the most important kasi sa aming apat is we all respect each other's private space. So kung tahimik siya, dito muna tayo. Kasi Wala baka siya sa mood. Daanan, wala siya sa mood. Or Siya, or hindi hindi. ako. Di ba ganun? So importante sa friendship talaga yung you respect each other's private space. So hindi kayo yung tipong pag nakitang malungkot yung isa, yung tatanong yan, what's wrong? Depende kung sino yun. Kasi siguro, artista kaming apat eh. So we are not, sanay tayo na kailangan mo laging sumagot pag humarap kunyari kagaya sa MediaCon. Whereas pag kaming apat lang, alam na namin kaagad na okay, pag tumahimik siya, dito muna tayo. Gilid muna, walang pakialamanan muna. I think yun ang pinakamaganda sa apat. That's why it works. Parang, for example, bakit tahimik ka ngayon? Pag gumano lang ako, okay. Exit na. Yung okay na yon. Yung parang... Depende kasi kung sino, kasi some of us, hindi ubra na tatanungin mo. Some of us, ubra na pag tinanong, sasagot naman. So, depende kung sino yung may pinagdadaanan. And more or less, bago pa kami magkita-kita, medyo alam na namin kasi kung ano pinagdadaanan ng isa't isa eh. So, umpisa pa lang, alam na namin na, chill muna tayo dyan. Huwag muna natin pagkakausapin yan, or huwag na natin kulitin, dahil baka mamaya baka magalit or whatever. Eh, si Janice ganun. So ganyan din kayo, yung eksena na yung ganyan kayo in real life na si Mina parang tahimik na, parang hindi nagmabati. Hindi ka nagbati. Sila, tapos parang ikaw tahimik na wala. Kailan ngayon? Ano? Ay, hindi. Kasi habang nagsasalita sila, parang guilty ako doon. Guilty ako doon sa... Hindi ka nila Ikaw ba matanong? doon? Ano? Hindi ka nila matanong? Hindi. Guilty ako kasi habang... Yun. Kasi ganun, hindi ko nga ganun. Hindi ko nga type. Oo, kasi kunyari pagpagod sa trabaho o kaya pag may personal na pinagdadaanan, yun nga yung sabi ni Ate Janice, siguro sa sobrang kakilala na namin yung isa't isa, hindi ko na kailangan sabihin kung ano yung nararamdaman ko. Kasi unang pagkita pa lang nila sa akin, alam na, kinda, no? Parang alam na nila. Or siguro minsan, nagsasalita na ako kay Jelly, na private message ko na siya na, Jelly, ito yung nararamdaman ko. Jelly, medyo ganito ako. Parang hini-heads up ko na siya, para lang, Ano yung sitwasyon? oo. Tsaka parang hindi naman sila, ano nang problema nito, ba't ganyan? Somehow maintindihan nila ako ng konti. Kasi hindi, kumbaga parang yun nga, may kanya-kanya kami. Meron kaming tiyempo kung kailan ka magsasalita, kung kailan ka mag-open up. At yun yung na-appreciate ko dito sa friendship na to. Super na-appreciate ko yun na binibigyan nila ako ng space. Inaantay nila ako na ako na muna magsalita. Ganun naman kami lahat. At na-appreciate ko din yung isang tanong na, okay ka? Nasugot kang ganun, okay, pababayaan ka lang nila. So, yun yung sobrang kong very thankful at saka na-appreciate ko dito sa friendship na So to. hindi sila pakilamera ng tatlo. And Meron din. Pakilamera. Pag nagsabi ka, syempre may opinion. Oo. okay, ano ba ibig sabihin ng pakilamera? Ako yun. Hindi, ano ba ibig sabihin ng pakilamera? Is it a bad, ano? No, Not on all cases.
Kasi minsan, nakikilap ka. Kasi gusto mo lang na dumamay. Gusto mo makakagaan So, depende sa sa- nararamdaman ng tao. So, pakilamera ba tayo? Oo. Opinionated. Opinionate, more like opinionated. Yeah. Oh. Oo. Bakit? Patay ka na kung wala kang opinion sa buhay. Parang kailangan, lahat tayo meron tayong mga opinion. It's a matter of how we say it or when we say it that counts, I think. Oo, nakikialam tayo kasi mahal natin yung isa't isa. Kasi kung hindi naman natin mahal yung taong yun, wala tayong pake. Diba parang mas masakit ang manalo. Bahala ka sa buhay mo. Oo. Bahala ka. So tama ka nga, depende sa ano. So, oo, pakilamera tayo kasi mahal natin ang isa't isa at concerned tayo sa isa't isa. And I think yung totoong kaibigan mo lang ang kasabi sa'yo ng masasakit na bagay na totoo. Na kailangan mong marinig. Yun ang totoong kaibigan. Kasi they will dare to tell you what you need to hear. Kaya minsan nawawala ka doon sa mga kaibigan na hindi ka nagpapakita kasi ayaw mong marinig yung totoo. Pero etong road trip, while shooting this movie, parang nag-road trip din kayo, dire-diretso, or putol-putol din. Pero ang saya lang kasi apat kayong magkakasama, pareho-pareho na daldal, di ba? As a matter of fact, doon kami nahirapan kung kailan kami titigil sa pagsasalita. Actually, ako yung pinakatahimik. Talaga. Ako yung pinakatahimik. Kasi tulog siya. Pag nasa daan, tulog si Janice. Pero I'm sure lagi mo siya natin dadala ng pagkain. Ang sarap-sarap ng mga pagkain. Hindi masyado. Masarap ba ang pagkain na ginagawa mo? Marami Oh my mga God! appreciate. Bakit sila nakakatikim sila? Hindi ka binibigyan. Bakit na ako? Marami siyang binibigyan. Ito si Jun naman, talaga namang pinatulog. Hindi, mukhang masarap din naman magluto. At saka nag-share kayo ng ano, di ba pareho na yung sa Korean, mga Korean. Yes. Everything Lahat Korean. kami. Ah, Lahat sila. kami. Oo. Actually, ang pinaka-leader sa Korean na yan, si Candy. Siya ang unang nag-introduce sa akin sa mga Korean novela. Mga 2008, 2009. Tapos, ako yung sumunod. Tapos habang nasa sis kami, nanonood ako ng mga Korean novela, umiiyak ako, tumatawa ako, lahat na yung nararamdaman ko, nababaliw ako. Silang dalawa pinagtatawanan nila ako, si Carmina at si Janice. And then, cut to, mga 4 years later, si Janice mas malala pa sa akin. Si Nina nakakatapos ng isang drama, isang araw. Tatapusin niya lahat ng episode. Hanggang sa nakarating na nga kami ng Korean, tatlo. Si Candy na lang ang next na kasama namin. Pero yun nga, excited kami to watch. Parang tagal pa ng January 17. Ilang days, ilang tulog pa. Pero yun nga, ang ganda ng trailer mo. Ngayon pa lang congratulate ko sa kayo. Kasi feeling nga ng karamihan, pati ng mga entertainment press, mga nakakapanood, feeling nila, ito yung movie talagang mag-hit after Metro Manila Film Festival. So yeah, we're so excited. Honest, Thank ito, you. totoo yan, walang kaya. Okay, thank you. Kaya nakatingin na si Jim Kylie kasi birthday niya bukas. Baka sabihin niya, hindi ko sila yung questions. Happy birthday to you! Thank you, Jim Kylie. Is sa MMFF. Candy. Parang wala. Direct, meron ba? Direct? Hi. Wala na po. Wala. This was originally conceptualized during the pandemic pa. And marami kaming pinagdaanan because of schedule. Kasi during the pandemic, si Jenny was in Canada. So hindi kagad na tuloy. They really wanted, 4 of them of course, sila yung original cast talaga. Ever since Candy pitched this film to me. So, bago pa ng pandemic, yung concept nito. Pero walang plano to submit this to Metro Manila Film Fest. Sayang, ang ganda sana direct kasi it's a wholesome movie, it's fun, it's masaya, mixed emotions. So sayang kung napasama sana. Pero ito lang yung feeling na
ang good game pala nila Donnie is not the buena mano for 2024. Kayo pala talaga. January 17 kasi. So ano lang yung feeling na sa inyo ipapasa yung baton ng... meron pa? Meron pa raw nun na una na. Oo. Wala na pressure. Okay na raw. Wala na ba to? Okay na. Wala na. Hindi, pero Yeah. may pressure. I'm sure. Ano, second bueno pa na. Pressure pa rin. Pressure pa rin, Janice, no? Segunda mano. Hindi naman yung segunda mano. Iba naman yun. Second hand naman yun. Second eh. Hindi naman ako makatanong kung ano-ano na lumalabas sa ano na. Sa kwentuhan natin. Next na, Madam. Thank you very much. That was MG Felipe. Yun, Nashi. Meron ba kayong memorable trip kayong apat na magkakasama at bakit siya memorable? Saang lugar to? Ano ang na-discover nyo doon? Nung nag-Hong Kong kaming apat, nag-Hong Kong kami 2011 yata yun. 2011 nag-Hong Kong kami. So, yun. Yun, syempre masaya, no? Trip yun. Nag-Hong Kong kami, masaya. First time out of the country. Na magkakasama. So, masaya siya, masaya kasi... Akala ko ikaw tinanong. Ito yung lahat. Vince, ikaw. Yun din, memorable. Yung Hong Kong, kasi doon sa trip na yun, may mga side trip pang nagaganap eh. Diba? Yung naalala mo, yung tayo nung nag-shopping. Kasi sumunod na lang si Mama Kenz doon eh. So, para makapag-shopping pa siya, naalala mo, binitbit natin yung mga shopping bags nila. Naglakad kami na layo-layo at bit-bit talaga namin para lang makaikot siya. Jen at saka Candy, si Jamie. Anyway, in this film na road trip talaga, literal. So, ano yung pinaka madaling nangyari sa inyo dahil friends kayo lahat? And ano yung pinaka challenging na nangyari while making this film? From Manila to northern, to the tip of the northern, Mount Pulag. I think ang pinakamadali for us is pag meron ako naisip na sabihin or ad-lib, mabilis pumick up kahit sino. Yung sagutan, so mabilis. Kasi nga magkakilala kami. Ang pinakamahirap, I think, yung trek. Yes. Yung pag-akyat Paakyat ng Pulag. Yung pag-akyat Yes. at pagbaba ng Mount Pulag, yun talaga ang pinakamahirap. Kasi physically, So how long did it take you to go up? nandun pa rin ho kami hanggang ngayon. Emotionally. Scar. Hindi po. It took us 7? 7 hours? Hindi, almost 2. Well, kasi we had to stop kasi naghihintayan tayo ng Siguro staff mga bawat 5 hours. I guess. Mga- And then we were also shooting in between, so... I don't know if Hindi it ko counts. talaga alam eh. Direct ilang oras ba ako? Hindi ko talaga alam eh. Mga ganun. Ilang oras tayo umakyat? Asan si Alex? Si Natatandaan mo? Direk. 7 hours at... Si Direk baka 6 hours daw, 6 hours. 6 hours sabi ni Direk. At hindi siya madali Yeah. Ano na, Direk, ikaw na sumagot. Yes. Yeah, it took them 6 hours. 6 hours. But normally, 4 to 5 hours lang yung trek. But for them, syempre, first time nila kasi to go trek ang mountain. So it really took them a while. Sobrang nahirapan sila dahil hindi naman sila sanay. Hindi naman sila sanay mag-trek ng bundok. So, yun. So you spent one whole day direct just for the Mount Pulag scene? Yes. We shot the summit first because yun yung isa sa pinaka-importante na sa scene. We need to shoot it in the summit. So course, So, good pala yun- sila na Yes. kaya talaga kasi for scene summit talaga.
Yes, but before the trek, before the Mount Pulag trek, I specifically talked to 4 of them and asked them if they can, because during that time I already did the of Mount Pulag. So alam ko na kung gaano kahirap at alam ko na yung pagdadaanan nila. So I was honest and open to them how difficult it's going to be. So yun, nakaya naman nila. Direk, was it your decision to include Mount Pulag in the film? In the road trip? Yes. It was my decision because originally it was supposedly Mount Pinatubo, but when the team went to do the ocular there, mas delikado kaysa sa Mount Pulag, tsaka mas mainit. So delikado. So parang syempre ayaw naman naming i-risk yung mga artista, also yung crew and staff na aakyat. So we decided na Mount Pulag because it's the highest mountain in The north? Northern Philippines. Direk, wala ka bang nakuha vehement reaction from any of the girls when you told them you would include Mount Pulag to that road trip? Meron. Ala. Meron. Alright. Oo. Pinag-isipan nila bago sila nag-yes kasi I told them it's Mount Pulag or nothing. Si Candy was telling me because she did the screenplay. She was asking baka pwede naman tayo sa ano na lang sa Tanay, ganyan na lang. Yung madadali lang na trek o na hike. But sabi ko, wala kasing point kung sa Tanay Rizal lang kasi so easy to go Mount Pulag. Wala pang nakakagawa na artistang babae na nag-trek ng Mount Pulag to shoot a film. So sabi ko, kayo ang ano. Right? Di ba? Kasi kailan pa nila gagawin yun? Siyempre hindi nila magagawa yun pag 60 years old. Yeah, thanks, Direk. So, ladies, ano yung pinakamadali naman for you? Yes. Yung pinakamadali po, Yeah. Okay. yung ito po. Ako sa sarili eksena ko, Pag nandun kami, nandun kami. Nagawa niyo. Yes. Yes. So parang we didn't need to adjust to each other. Ang story Yes. magbabarkada. So obviously, we didn't have to make the extra effort to be comfortable. Usually kasi pag may ka-eksena ka na hindi mo pa gamay, Yes. kikilalanin mo, mag-a-adjust ka, titimplahin mo. Eto, hindi na namin kailangan masyadong magtimpla kasi alam na namin. I think that was the easiest part. Can we hear from Carmina? I agree. Yun din po. Yun nga, yung samahan nga kasi dahil hindi na namin kailangan mag-workshop, hindi na namin kailangan kilalanin yung isa't isa kasi nga, yung story nga is about friendship. So, makikita at mararamdaman nyo na kagad na, ay oo nga, magkakaibigan nga itong mga to. So, doon talagang parang magkakaiba kami ng personalities, di ba? Parang kaming, pero pagka dinikit kami, parang nagmumold tayo, na parang nagiging isa kami. Pero, pag pinaghiwalay mo, iba-iba kami ng shape. Iba-iba tayo ng, parang Lego, parang ganon. So, ang ganda lang, hindi ko ma-explain, pero I'm sure meron din kayong mga barkada, meron kayong mga set of friends. Ganon din po kami. Ganon din yun. Alright, thank you. Thank you. Thanks, Jean. Happy birthday. Thank you, Miss Lea. Eto na nga. So, ano pa, 90s pa kayong nabuo, yung, tama ba? 90s pa nabuo yung friendship ninyong apat. Yung 90s special participation kami ko. Actually, Special kami guest usually, star. kami usually 70s. Since birth. Since
verb. Oo, pero yung itong apat na to, yung solid na kayong apat, mga 90s nag-start. Tapos meron bang, kayo naman talaga from the beginning, apat lang kayo. May parang may iba kayong kasama before na wala na ngayon dun sa grupo nyo. Si Aiko, syempre, si Aiko. Actually, nung 90s, nag-start talaga yung, kasi si Aiko tsaka si Candy may movie together. Kami ni Candy may movie together. Si Candy tsaka si Carmina may movie together. So, si siya actually yung huling nag-join. Kasi nung teenagers pa lang kami, magkakasama na kami tatlo ni Aiko tsaka ni Carmina. Next, pumasok si Candy. Next, pumasok si Janice de Belen. Kasi busy siya ng 90s. Ako, parang laging may special participation kasi kapatid ko to. Yes. At saka kasi noong 90s, busy siya sa mga anak niya. Imagine, di ba? At that time, very busy siya. So kami naman, talaga kami magkakasama sa work, sa wherever. Kaya, at saka magka-age talaga kami. So pareho kami ng mga ano. Si Aiko kasama din. Oo. Pero kaibigan niyo pa rin naman si Aiko, di ba? Of course! Ayun. Gusto ko lang rin namin kasi may tanong dito. Ayun, tapos, ano naisipan? First time nyo itong apat together in one movie, tama? Ano naisipan nyo? Candy, anong naisipan mo at ano? Anong nag-inspire sa'yo at gumawa ka ng pelikula for the four of you? May tawag ba sa ano nyo, barkadahan? May name ba kayo? Wala. Wala pa rin yung kami title. Wala pa rin. Wala pa rin yung kami title. Tapos ba't si Direk Ando yung isip mong mag-direct nito? Okay. Para kaibigan ko rin po, madali rin yung kausap. Siyempre, first time ko pong gumawa ng screenplay, di ba ho? Para madali po lahat sana, yung kaibigan po ang kukunin mo para mas madaling kausap. Yung director mo, kaibigan mo rin para mas madali rin po. So, yun po. Pero actually, the script, matagal na talaga namin gusto iisip ng mga storya, kung ano-ano mga storya na Grabe evolution ng script na yan. Kasi nagtapaplano na iba yung kwento na ginawa natin nun eh. Oo, bakit ano-ano nang nangyari. Hanggang nakapila ko dati kay Sir Ricky for the workshop, kay Sir Ricky script writing workshop. Eventually, nakita ko si Sir Ricky kinausap ko siya, sinabi ko, Sir Ricky, please, gusto ko po talagang mag-aral po sa inyo, pwede niyo po ako isali. So, nakasali po ako, then doon ko po nabuo ito. Doon ko po nabuo itong road trip sa workshop po ni Sir Ricky. So, the first draft, yes, the first draft, kasi marami na pong draft yung nangyari po dito. Bilang ang una po dito ay pre-pandemic, pandemic, during pandemic, post-pandemic. Meron pala yung patapos na ng pandemic, post-pandemic, bumalik na yung pandemic, magpa-pandemic na naman, nympha na, yung gano'n. Iba-iba. So marami na pong revisions na nangyari. From 15 days, 11 days, iba, alam niyo na po yung mga ganyan, di ba? So, pero ito po talaga yung nagsimula from Sir Ricky script workshop. Doon ko po nabuo. May mga na-discover pa ba kayo with each other while doing the movie? Ikaw muna, Candy. May na-discover po ako sa kanila. Oo. Opo. Si Ate Janice, Kaya mo pa ba, Mars? Ano? Uy, i-share nyo naman yan. gabi-gabi. Ano? Ano mo lang po all the possible topics na pwede mong i-touch on bilang barkada or friendship film, that road trip po yung angulo na isin nyo sa inyong mga Hindi ko naintindihan. kaya pala. Uy, narinig mo! Ang galing. Hindi ka bingi, ikaw na yung bingi. Maraming salamat sa interpretation. Bakit po road trip ang naisip ko dito na topic? Po, ma'am.
on that title? Topic po? Topic po, topic. Team, yeah. Kasi it's a journey. Yun po talaga, yung journey. Yung journey po talaga, yun eh. Paulit-ulit lang ako eh. Different levels. Journey. Journey! Hindi iba ko lang ito. Pero yun lang po talaga. It's about travel. Paglalakbay ba? Iba. Literal and Yes. yung May deeper yung meaning, physical, deeper it's kind the of physical, journey. it's the physical journey and the emotional and the individual journey and the group journey. Hindi, totoo. Mata ng team song natin. Si journey. Oo. Yung individual journey ng bawat tao, yung bawat tao, meron tayo kanya-kanyang pinagdadaanan. Tapos bilang isang grupo, meron din tayong pinagdadaanan. Tapos, papunta dito, meron din kayong pinagdaanan. Yung ganun po. Kaya po road trip. At saka gusto ko lang i-add, di ba sabi mo meron, yung characters may kanya-kanyang, may sarili-sariling journey. Yes. May kanya-kanyang mga realizations, Yes. di ba? Parang, pero yung realizations na yun, nagawa natin nang dahil sa grupo natin. Di ba usually ganun, para kung ikaw lang mag-isa, hindi mo naman marirealize yun eh, unless sinasabi ng mga kaibigan mo, di ba? Yung parang, yung mga realizations na to, all because We're together. oo, parang dahil sa mga kaibigan mo, kaya na-overcome mo yung whatever, di ba? Or alam mo naman, pero someone has to say it. At sa una, maiinis ka pa. Oo. Sa una, in denial ka pa. But eventually, unti-unti, kung gusto mo na, ready mo nang tanggapin, parang, oo nga, no, tama talaga kayo. Yung parang ganun. Sige po. Anyway, nabanggit na rin ng individual journeys. Bawat isa sa atin may journey, right? Meron bang instant? Kasi iba-iba yung antas nyo po pagdating sa career nyo sa industriya. May time na pinakasikat si Ma'am Janice, of course, very active ngayon si Ma'am Carmina. Meron bang inggitan, meron ba napag-usapan yung mga factors na gano'n na magtulungan naman tayo kasi may ganun po ba? Walang kinalaman sa career yung friendship namin eh. Hindi nakabase sa kung sinong sikat, kung sinong busy. Friendship ay friendship. Never even a question. It was never even brought up. It's just, we're not talking about our career. When we're together, it's not our careers we're talking about. We're talking about kung ano nangyari kanina sa bahay, kung paano ako nakarating dito, kung ano yung nasira, kung ano, may kilala ba kayong nag-aayos ng ganito. Yun yung topic ng usual na pinag-uusapan ng mga may bahay, ng may mga magkababarkada. So, stature sa buhay, it doesn't count unless it's a problem. Unless it's something that you're going through that you want your friends to know about. But really, it's just like everybody. We all have our friends. Whatever you talk to about your friends is the same with us. At saka siguro sa atin, parang we're always happy for each other. Kung ano man yung project ng isa, nakasuporta kami, happy kami. So, wala kaming nararamdaman na inggit or nagsiselos or bakit ganun, ba't ikaw ganyan, ba't ako? Wala kaming ganun. Lagi kaming masaya para sa isa't isa. At minsan-minsan lang naman natin ang pag-uusapan ng trabaho, yung mga usual Alas content na about taping, yung parang mga ganyan. ay, grabe ito sa ano na, ihihilo na ako sa ganito, mga ganyan. Pero never namin na-feel na nai-insecure yung isa sa amin or nagsiselo. Walang ganon, wala talaga. So lahat kami masaya sa journey. Sa journey ng bawat isa. May pasok, dapat pala journey, ano? Yun, hindi. Seriously, di ba? We're always happy for each other sa aming mga journey. Journey. May gusto po kayo idagdag Miss Candy Journey Pangilinan. Wala po. Maraming salamat. Thank you, Jean. Maganda itong friendship na to. Kung ano sinasabi ng isa, yun na naman sinasagot. Okay. Thank you very much. Now, let's invite them to watch your film Road Trip. 3 a.m. na dyan, Andoy, direct. 2 a.m. 1:26 a.m. po. No, may isa pa po kasi akong Zoom meeting, sorry.
but I have to go ahead. And maraming salamat po sa pagdalo ninyo dito sa MediaCon. January 17, road trip. Napaka malapit na pelikula sa puso ko. Kasama ko yung mga kaibigan ko. Lahat po sila nakatrabaho ko na magmula ng mga bata pa sila. Virgin pa silang 4. Nakatrabaho pa sila. So, alam ko rin po ang mga journey na yan. So, maraming salamat po. Ipagkalat niyo po at salamat po sa suporta ninyong lahat. Palakpakan po natin, Direk and Donna Lai. Thank you very much po. Keep safe. Thank you. Alright, there you have it. Thank you very much. And now, moving on to our next... Na naranasan nyo na naka-affect si Among Us? Saan nga ba? Sa aming apat, Among the four of us. Ang sagot ko na nga, since nandito si Miss Nina, kailan to na-shoot? Since meron kang afternoon show, naka-affect ko na sa schedule. So much! So much! Nagpapasalamat din ako sa kanila, sa patients nila, at sa Viva, at sa mga managers nila kasi 4 times or minsan 4 to 5 times a week ako nagtatrabaho. So yung mga day offs ko, doon lang po kami nagsushoot yung mga dito. So, kaya naintindihan niyo kung bakit ako moody. Pero nung nagpunta na tayo ng Mount Pulag, pinaalam ko talaga yun sa show ko na mawawala ako ng, 5 days? Mawawala ako ng 5 days. So pinaalam ko na yun. Kaya naayos naman namin. Pero medyo may ganun-ganun pa din eh. it was difficult for me na actually. Kasi siya yung nagtatrabaho eh. Everyday siya nagtatrabaho. Tapos yung gagawin pa namin, ang layo-layo na nilalakbay niya para lang sa shoot. Pagod yan. Working yan for Monday to Friday or something like that, di ba? So ibibigay niya sa amin Saturday. Minsan umaabot ng Sunday. Monday may shoot na siya ulit. So medyo hilo talaga si Nina that time. Buti na lang. Natapos din natin. Thank you very much. That was Nurse Amal, GMA Entertainment. Up next, we have Miss Astrid Amaya. Yung apat na hindi ko pa nakakausap except for Candy. Sa kailan kaya? Anyway, si Janice kasi at saka si Jelly, nakakatuwa kayo munang bilang magkapatid. Gusto niya tayo na, syempre, natural yun sa magkapatid na nagkakatampuhan, nag-aaway. But in your case, kumusta kayo since you were kids? Hindi kami ganito nung bata kami Kasi lagi kami kontrapelo nung bata kami. Lagi kami nag-aaway. Believe it or not, terror sister ako. Nung mga bata kami. Nang so much. Oo! Siya yung typical ate, yung panganay. Alam niyo na, yung mga bunso, yung mga pangalawa, alam niyo na kung paano mga kuya at ate ninyo, di ba? Ganon siya. Aape? Inaape? So ngayon, alam ko na kung bakit kagayan ngayon kay Ate Janice. Binabalikan ko lang siya. Binabalikan niya, may revenge. Gumaganti. Hindi, pero ano pa ba? Malaking away? Hindi, wala naman. May malaking away ba tayo? Meron. Pero nung nahiwalay ako, bati na tayo. Bakit nangyari yun? Because I was... Hindi ako makikinig. Because you were a sister. Yes. Yes. And also pakialamera. Yes. Okay, pakialamera. Overprotective ka ba as a sister? The big sister? Ako? Janice, yes. Hindi kasi parang mas magaling siya kaysa sa akin Pagdating ko sa mga bagay na, pagdating sa life, parang mas magaling siya kaysa sa akin. Hindi naman, pero sige. Alam mo, the word of the day is, journey. Diba? Sabi mo? Okay. Bilang magkakaibigan, unang-una, paano nagsimula ang pagkakaroon yung dalawa talagang magkapatid? Talagang solid yan. But kayong apat as friends, paano ito nagsimula? Okay, unahin ko muna yung ako kung paano ako kay Ate Janice at kay Jelly. Actually, kami ni Ate Janice ang nag-una sa mga pelikula. So,
syempre bata pa kami noon. So ate na talaga yung tingin ko sa kanya. Pag nagsushoot kami ng tiyanak, sa kwarto niya ako, tama ba? O sa kwarto niya ako natutulog, tas basta nakadikit ako sa kanya. Bunso kasi ako eh. So marami akong mga ate. So pag nasa trabaho ko, siya talaga yung ate ko. And then, tapos nagkasama tayo sa isang show. Regal Family una. Regal Family muna. Tapos Channel 13. So, bubuit pa ako noon, wala daw kumakausap sa akin, naawa, kinausap ako. And then, nagkaroon na tayo ng mga show sa ABS, mga Dick and Carmi, Mana-Mana. So, doon naman na-develop yung friendship naming dalawa. So, parang na rin akong The Belen Sisters, na kaming tatlo. Tapos, ako with Candy, gumawa kami ng pelikula dati, pero hindi kami naging close. Huwag nyo tanungin kung bakit. Tapos, share mo na. busy ako ng mga panahon na yun. Wala akong time for... Love lang siya ng time na yon. Okay. Yun lang yun. Busy siya sa ganun. Oo. So, hindi ko siya masyadong na kachika, gano'n. Hindi ko siya masyadong na asikaso. Paano na nga ba? Dahil ba sa tropang trompo? Hindi. Dahil kayong dalawa dahil sa Oo, tropa kami talaga dalawa. kayo. Dahil sa tropang trompo, nagkasama tayo sa isang show. Tama? Pero kayo, mag-ibigan na kayo nun. Kasi may ginawa namin ni Sarah Jane. At naging close din kayo. Naging close kami sa Sarah Okay. Jane. So, naging close, nabigyan kami ng pagkakataon na maging close ni Candy because of tropang trumpo. And then, nung time na yun, bakit ba hindi ka nakakasama? Nung time na yun, medyo, problematic ako noon. So, nag-bonding kami ni Candy para siyang psychiatrist, psychologist ko. So, lumalabas kami, tapos, hindi ko alam na pinag-aaralan na pala niya yung case ko, yung gano'n. Meron ng, ay, ito ang aking mga ano. Sinusulat ko lahat ng sinasabi niya. Oo, naalala ko yung sa menu nung ano, Ang menu nung, yung restaurant, yung cafe na yon. yung sinabi niya ng umaga, sinusulat, ay yung sinabi niya ng unang part ng conversation, sinusulat ko hanggang sa ending. Tapos ibibigay ko sa kanya. Ito lahat ng sinabi mo, oh. Basta palaging hindi nagtutugma yung mga sagot ko. Oo. So doon kami naging close. And then, yun na, tapos na. O kayo, paano kayo? Dahil sa Sarah Jane, syempre pag working, shooting, magahin kayo, wala naman kayong gagawin, wala naman kami mga cellphone ng araw, di ba? Wala naman kami mga gadget. Minsan nakikisabay pa siya sa akin. So parang, wala kami ibang gagawin, kundi magkwentuhan naman, nag-iintay ng tape. Dito kami naging close ni Candy. It's so happens, sila din ay Aiko, they did the movie together, na naging close din sila. So parang it felt natural to actually bring in Candy to the group at the time. And this was the 90s. Nung after nyo ng Sarah Jane, naging, kumbaga parang nag-continue yung friendship ninyo? Yes. Okay. Okay. Tapos si Janice, nag-continue lang yung friendship namin. From birth. Ang nakakatuwa sa inyong apat kasi si Mina at saka si Janice, pareho nang nasa showbiz yung mga anak. Diba? Si Jelly, wala, nasa ibang bansa. At of course, iba naman si Candy. As parents ng mga nasa showbiz na rin, ano usually ang sinishare nyo or binibigay yung advice sa mga anak nyo? Especially Janice, congratulations, napakagaling ng anak mo. Thank you. Actually, sinasabi ko lang sa kanila, since gusto nyo itong gawin, hindi pwedeng, you can't skip the process. Pag napagalitan ka, hindi ako tatakbo dyan para magalit sa director dahil napagalitan ka. Wala ako dyan. You'll have to experience that. Tsaka yung always be on time. And always be respectful to the people that you work with. Si Mina, yung twins mo naman, na umaalagwa na rin. Oo. Ang sinasabi ko, yun, katulad ng sinabi ni Ate Janice, kasi nga dati ayaw naman nila gusto lang nila yung commercials. Tapos after na nung high school, nung nagka-college na sila, sa kanila lang mismo nagsabi na gusto nilang maging artista. So, yun din, sinabi ko din na since ginusto niyo yan, gawin niyo na rin ng tama. Yung ipakita nyo yung pagmamahal ninyo at yung dedication ninyo sa trabaho. So, yun na, laging maging professional kasi yun yung laging sinasabi sa akin ng mami ko dati, na always be on time. Kasi syempre,
you be considerate with other people. Kasi syempre, kung on time ka, nirerespeto mo yung mga katrabaho mo. Kasi yung mga iba on time, tapos ikaw late. So yun, wala naman akong problema sa aspeto yun. Kasi nga, at siguro nakikita nila sa amin ni Zoren. At saka, palagi kong sinasabi sa kanya, aside from, yung maging respectful, maging professional, maging dedicated sa trabaho, lagi ko din sinasabi sa kanila na you cannot please everybody. So kahit na mabait ka, meron at merong masasabi sa'yo, o meron at merong hindi may gusto sa'yo. So, dapat wag yun mag-bother kasi wag ka ma-bother doon kasi nga, you cannot please everybody. Meron at meron talagang masasabi sa'yo at wag mag-dwell sa mga negativities kasi nga, ganun talaga lalo na ngayon na social media, so huwag nang magpa-apekto. Laging look at the brighter side, laging pumunta sa positive na outlook. At lagi ko sinasabi sa kanila na always be grateful and thankful. So kapag may problema, pag may intriga, huwag natin pansinin, dito tayo sa anong meron natin. Magpasalamat tayo, may mga shows tayo, pasalamat tayo, may mga blessings tayo. Laging ganon. So, gumagaang yung pakiramdam namin. Parang, kasi nga, very grateful kami eh. So, yun yung palaging, constant reminder ko niyan sa kambal. Yun po. Jelly, on your part, hindi ba mahirap sa'yo na nandito ka sa Pilipinas or nandito kayo ni Ariel, pero yung dalawa yung anak nasa malayo? Napakahirap. It's very hard. Parang you just learn to live with it. Pero every time we pick them up from the airport or we arrive in Canada, it's masaya. Over the moon sa happiness, talagang nakatuon lahat ng pansin ko sa kanila. Pero parang it's heartbreaking every time we have to say goodbye. It's hard, it's really hard. Buti na lang merong yung mga tawag-tawag na video call. Yun nakakatulong. Pero ang hirap kasi hindi mo talaga nakikita yung mga pinagdadaanan nila araw-araw. Hindi ako nandoon para to physically take care of them. Although they are with their lola and their cousins and Ariel's siblings, pero syempre iba pag nandoon kami. It's really very hard. Iniisip ko na, pero pag nakikita ko ngayon kung paano sila nag-mature, paano sila naging independent, na alam kong kung dito sila nakatira, hindi pa siguro sila ganun ka-mature at ka-independent. Doon lang naiibsa ng konti yung lungkot ko na wala sila. But actually, it's really hard. Was it their choice na sa Canada? Noong una parang binigay up lang ni Ariel yung topic na in the future, maybe they can study there. In fact, at some point, we were actually considering moving there. Pero naisip namin ni Ariel, okay naman ang trabaho natin dito, ba't tayo lipat doon? Ba't tayo kikita doon ng katulad ng ginagawa natin dito? So, hindi na, pakap na sana yun. Kaya lang, yung mga bata, parang they were set on really studying there after high school. So sabi na, sige, kung yan ang gusto nyo, we have to give you wings so you can fly, and if this is what you want, then of course, we will try to make it happen. Ang isa namang hinahangaan ko talaga si Candy. Being a single mom, and of course, parang paano mo nababalanse ang time mo between your career, your work, and of course, yung anak mo na kailangan mong tutukan? Hindi ko alam eh. Hindi talaga po, Tita Astor, pag tuwing tinatanong po ako how I balance my time, hindi ko po talaga alam. I think you just do what you have to do and everything will fall into place. You have to, just do the task that is given to you. Do your work, do your job, and know your priorities, and it just balances out. Nagagawa mo lang eh. Talagang there's a time for everything, sabi nga. There's a time for everything. So, nangyayari lang eh. Wala naman akong schedule na pag-isip sa umaga, ganito, ganyan. Walang ganun eh. Parati nag-iiba eh. Walang formula. There's no sabi nga nila, walang libro para sa pagiging ina o sa pagiging tao na to begin with. Diba? Wala naman talagang schedule eh. You just do what you have to do for the day. And for me, personally, I just pray about it every day and offer everything. And
everything just falls into place. And of course, yung nandun ang pamilya ko, my sister, my mom is there to help me out also, tulungan ako. So, yun po, tingin ko na. Thank you sa inyo and of course good luck on your movie. Thank you. Tanong ka na. Okay. So, hi guys. Congrats sa movie. Finally, nagkasama-sama kayo together. I'm a big fan of Sis. Pumunta ako sa studio before, old GMA. And si Miss Candy, nakasama ko sa mall show ng for a diaper. Yan. So, yan, event. Yan. So, here's my question. So, ilang decades na yung friendship nyo, di ba? So, anong masasabi niyo ngayon sa mga friendship from showbiz na hindi gano'ng nagtatagal because parang related dati sa love life, hindi nagtatagal yung friendship nila. What are your thoughts about that? Mga showbiz friendship nowadays. Sila friends. Yun nga, anong advice nyo? Baka hindi talaga sila friends. Yun. Oo, hindi, parang minsan kasi di ba meron tayong mga nakakasama natin sa trabaho na talagang we feel like we're really close. And then, we move on to our next project. Parang nawawala yung closeness. So, siguro baka mamaya talagang the connection is not as deep as you want it to be or as it should be. So, maybe hindi lang talaga naukol. And then, you meet other people na mapanibagong friends ulit. Siguro habang tumatanda ka kasi, di ba? Oo, habang tumatanda ka, naalala niyo before yung mga phone na Nokia, meron yung mga, yung family, tas meron friends, meron yung pwede mo i-categorize. Parang alala ko before pa, parang mga 3 buwan ko yata kinategorize yung mga tao. Friend ko ba ko siya o koligyo? Ayaw mag-decide. Friend ko ba siya? Nakakaloka, talagang inisa-isa mo. Oo, ang dami nun. Oo, A to nga. Z. So, kita nyo na, ganun talaga si Candy. Meron talaga siyang organization. Yung gano'n yung inisip mo, so habang tumatanda ka, talagang magbabawas at magbabawas ka eh. Hindi ka nagbabawas. Kusa siyang nawawala. Diba? Kasi sinisimplify mo yung buhay mo. Yung, hindi naman pala kailangan. Yung gano'n, yung okay lang. Yung gano'n. Baka naman kasi nasa discovery stage pa rin sila. Oo. Discovering who your friends are, Oo. discovering kung sino ba talaga yung kasundo When mo. you're young, di ba? Iba. Iba naman kasi, yun nga yung sa dami ng makakasama mo, merong malalagas. May matitira, may malalagas. So pag natira, di alam mo na. Baka it's worth keeping. Pag nalagas, alam mo na rin na, baka per project lang ito. Per project. Ganyan talaga. Yung friends tayo, pag magkasama tayo, pag di tayo magkasama sa project, di mo na Parang tayo stranger friends. na. Oo. Pero may mga ganun din naman, not because hindi kayo close enough or not because masama sila, pero talaga lang, ganun lang talaga. Si Mina. Actually, iniisip ko nga bakit ba, ano ba yung difference nung then and now? Meron bang difference? Oo, I was about to say that. Baka may kinalaman din yung social media. Hindi ko alam hindi ko talaga alam kasi iniisip ko, bakit nga ba? Kasi sa totoong buhay, sa kahit na anong industriya naman, hindi lang naman sa show business anywhere, sa office, sa ganito, hindi naman madaling magkaroon ng kaibigan. Kaya nga diba sabi nila, pag nakahanap ka na ng tunay mong kaibigan, huwag mo nang pakawalan na kasi napakahirap maghanap ng totoong kaibigan. So yung sa amin, siguro kasi hindi siya hard sell. Yung nangyari sa amin na hindi namin pinilit yung isa't isa, nag-jive na lang kami. Ngayon kung paano, syempre we were young then. So, kumbaga, naging bata din tayo, nandami rin natin mga emosyon, immature tayo dati, mga simpleng bagay na pag-aawayan. Pinagdaanan din naman namin yun. Pero bakit natin na-overcome? Hindi ko din nga masagot. Paano ba yun? Hindi ko din alam. Baka lang kung merong kinalaman ng social media sa ngayon, sa mga magkakaibigan, or sa mga sa industriya, or baka iba na yung competition ngayon. Baka Priorities. iba yung priority sila, baka masyado silang, yung goal getter na hindi ko sinasabing, hindi ko sinasabing masama. Kumbaga, iba na lang talaga yung goals nila. So baka ang mga priority nila ay yung trabaho ko, baka, puro lang po ako baka. Feeling ko parang nag-align lang talaga yung mga ano natin. Feeling ko parang our stars
aligned lang talaga. Yeah. Grateful lang kami na I think it's rare what we have, and we're grateful that we're able to maintain this friendship through the years. And I'm sure kayo rin marami kayong mga friends, pero talaga it all, sabi ni Ken kanina it takes a lot of work. You have to work on it. It just won't fall into place na mangyayari na lang, friendship forever. You have to put effort also. In any relationship, I believe na you always have to put effort in it. Kasi kung hindi, wala yan. Ngayon, kung feeling ko naging willing lang talaga kami to put effort in our relationships. So, naging solid through the years. Okay, thank you for that last question. Speaking about road trip, so parang nag-road trip kayo or nagtatravel